Nakabasa ka na ba ng isang kwentong fantasy na may romance? Na may isang prinsesang makakakilala ng isang basurero? Kung hindi pa, magpatuloy ka. Ang kwentong ito ay likha ng isang Wattpad writer. Pinamagatan niya itong Ang Prinsesa at ang Basurero. Ang Prinsesa at ang Basurero, Chapter 1. Sino kaya ang babaeng ito? Ito kaagad ang paulit-ulit na tanong na pumasok sa isip ni Richard. Nagulat na nga lang siya kanina nang may mahawakan siyang malambot na bagay. Ang hindi niya alam, dibdib pala ito ng isang babae. Halos pumagana nga yata ang pisngi niya dahil sa mga sampal na inabot niya mula rito. Kanina pa nga rin itong nagtatatalak. Isa raw itong prinsesa ng kung saang kaharian at halos ibaon na rin siya sa lupa kung siya ay laitin ito. Napastangang lalaki. Anong lugar na ito? Bakit hindi ito maatim tingnan ng aking mga mata? Napakapangit at napakarumi. Napaisip tuloy si Richard kung dapat ba niyang sakyan ang kahibangan ng tila baliw na babaeng nasa harapan niya. Baka siya raw naman ang mapunta sa mental pag pinatulan niya ito, kaya naisip na lamang niyang paalisin ito. Ito ang kaharian ko, sabi niya na pilit pinatikas ang boses. Siguro naman ay masaya ka na. O sige, umuwi ka na at mukhang hindi ka nababagay rito. Dalhin mo ako sa palasyo ng hari ninyo. Alam kong nagsisinungaling ka. Isa akong prinsesa kaya hindi mo ako malilinlang alipin. Iritadang sagot naman sa kanya ng dalaga. Medyo naasar nga lang siya nang sabihan siyang alipin ito. Oo na, alam ko na kung saan kita dadalhin. Hintayin mo ako, magbibihis lang ako. Pumasok siyang muli sa loob ng kanyang bahay at nagbihis. Naisipan niyang dalhin ito sa barangay hall para hindi na siya mamroblema. Anong arte? Bulong niya habang tinitingnan maglakad ang kasama niyang parang paparada sa Santa Cruzan dahil sa suot nito. Iritadang-iritada rin kasi ito sa paglalakad sa medyo maputik na lupa sa lugar. Pinagtitinginan na nga rin sila ng mga nakakakita sa kanila rito. Saan mo ba ako dadalhin? Magdahan-dahan ka at narurumihan ng sapatos kong yari sa balat ng puting ahas. Humanda ka pag nakauwi ako ng Florania. Ipapapugot ko ang ulo mo. Dagdag pa ng dalaga at napailing na lamang si Richard sa mga narinig niya. Alipin, mabaho, hampas lupa. Akala ni Richard ay wala nang sasabihin ng kanyang kasama pero mali pala siya. Dahil din sa kanya narinig kaya naisipan na lamang niyang iwanan ng babaeng animoy baliw dahil sa mga sinasabi. Bahala ka na, may tililing, sabi pa niya rito. Ano ang iyong sinabi, tililing? Sagot naman sa kanya nito at pagkatapos noon ay iniwanan na niya ito. Mangangalakal na rin kasi siya ng basura upang may panggasto siya sa maghapon. Nang makapagpalit si Richard ng damit niyang pangtrabaho ay agad siyang nagpunta sa malaking tambakan ng basura na nasa lugar nila. Marami siyang kakompetensya kaya kailangan niyang magmadali, pero sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang baliw na babaeng kanina kasama niya. Hindi na niya sana ito papansinin pero nakita niyang kasama pala nito ang isa sa mga adik sa lugar nila. Mukha rin itong nakadroga at maraming beses na rin itong nakulong pero nakakalaya pa rin. Minsan na rin itong naakusahan ng rape pero hindi nakulong. Masama ito. Bulong niya habang pinagmamasdan ng baliw para sa kanya na dalaga. Maganda at maputi kasi ito, mapanlait nga lang. Sigurado siyang may masamang mangyayari rito kaya agad niyang nilapitan ang dalawa. Paring Asyong, agad naman siyang nilingon nito na pangisi-ngisi at pupungay-pungay pa ang mga mata. Oh, parang Richard ba? Bakit? Sabi nito. Naamoy niya rin kaagad ang amoy alak nitong katawan at mukhang lasing na. Ininguso pa nga nito sa kanya ang babaeng kasama nito. Ang sama rin nga kaagad ang tingin ng dalaga sa kanya ng oras na iyon. Pare, kaibigan ko yan. Kanina ko pang hinahanap, sabi ni Richard dito. Ito naman si Asyong, paniwalang paniwala kaagad sa kanya. Ang bilis maniwala kumbaga. Nako, pasensya na. Pipikit-pikit pa ang mga mata nito. Kinuha naman kaagad ni Richard ang dalaga at napansin pa niya si Asyong na inamoy-amoy pa ito. Manyakis talaga, naibulong na nga lamang niya. Nagtataka nga lang siya dahil bakit ang tahimik na ng babaeng kanina lang ay halos marindi siya. Balak pa nga sanang sumunod dito sa adik na si Asyong pero pinigilan niya. Nag-iisip ka ba? Adik yun, sabi niya sa dalaga. Kailangan kong sumama sa kanya. Isa raw siyang general at alam daw niya ang dapat tahakin patungong Florania.
Napakamot ng ulo na lamang si Richard nang marinig ito mula sa dalaga. Gusto niyang matawa na hindi dahil mas pinaniwalaan pa raw nito si Asyong kaysa sa kanya. Napagdesisyonan na rin niyang siya na muna ang bahala rito. Babae pa rin daw ito kahit may sira sa ulo at isa pa'y baka raw mapahamak pa ito. Dinala niya ito sa barangay hall. Nagtataka pa nga rin siya dahil hindi na siya binubungangaan ito. Sa loob ng barangay hall, tinanong ng kapitan ng dalaga sa impormasyon tungkol sa sarili nito pero ang sagot nito ay puro hindi kapani-paniwala. Prinsesa raw ito sa Florania. Nagmamataas pa nga ito sa pagsagot. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo sa Florania. Bibigyan ko kayo ng gantimpala sa oras na makauwi ako. Napapailing na lang sila dahil sa mga naririnig. May sira nga raw yata talaga sa ulo ang dalaga. "Shut up! Kayo na po ang bahala," sabi ni Richard na mukhang aalis na ng barangay hall na napapatawa. "Ipagtanong nyo rin po kaya sa mental." "Hampas lupa, ano yung mental?" Sabat naman ng dalaga at pigil silang natawa. Lugar iyon para sa mga prinsesang tulad mo." Nagtawanan sila sa sinabi ni Richard at pagkatapos noon ay umalis na siya. Magtatanghali na nang umuwi si Richard mula sa pangangalakal ng basura. Nakangiti siya dahil naka 250 pesos siya mula rito. Bihira lang kasi niya itong kitain sa loob ng kalahating araw. Pakiramdam tuloy niya ay swerte siya ngayon. Bumili na rin siya ng pagkain dahil wala pa siyang agahan. Laking gulat nga lang niya nang makitang bukas ang pinto ng kanyang bahay. "Tangina, na nakawan yata ako," biro niya sa sarili habang papasok sa maliit at tagpi-tagpi niyang bahay. Subalit napamura lalo siya ng isang babae ang makita niya sa loob. "Mabuti at dumating ka na. Kanina pang kumakalam ang aking sikmura. Paghanda mo ako ng makakain." Utos kaagad sa kanya ng babaeng baliw na dinala niya kanina sa barangay hall. Nakaupo pa ito na tila senyora. Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Richard. "Bumalik ako dahil sa ako'y pinagtatawanan ng mga opisyales ng kahariang ito. Mga walang silbi." Seryoso namang sagot ng dalaga sa kanya. Natatawa na nga lamang si Richard dahil doon. Saan ka ba talaga galing?" tanong ni Richard at naisipan niyang tanungin ito. "Sa Florania at natitiyak kung hindi mo alam ang daan patungo roon." Napailing na lamang si Richard sa narinig. Saan nga naman daw niya hahanapin sa Pilipinas ang kahariang iyon? "Saan mo na balak tumigil ngayon?" tanong pa niya. "Pansamantala ko munang pagtsatsagaan ang pangit mong tirahan at gusto ko ay pagsilbihan mo ako." Napanganga na lamang si Richard sa narinig. Ayaw pa niyang pumayag pero sa huli ay napapayag na rin siya. Pambihirang buhay ito. Napakamot na lamang siya sa ulo ng oras na iyon. "Nakakain ba talaga ito?" tanong sa kanya ng dalaga habang pinagmamasdang maigi ang nakalagay sa tasa na nasa harapan niya. "Ano ngang tawag dito? Model?" Napahagalpak na lamang si Richard ng tawa dahil doon. Noodles, hindi model." Pagtatama niya rito at pagkatapos noon ay pinakain na niya ang dalaga. Napangiti na nga lamang siya nang makitang ganado ito. Parang ngayon lang ito nakakain ng pagkain, sawang-sawa na siya. "Ngayon ka lang ba nakakain niyan?" tanong pa ni Richard dito nang simutin nito ang huling hibla ng noodles na nasa tasa nito. "Oo, sa Florania kasi ay kadalasang karne, isda at gulay ang kinakain ko pero ito, kakaiba at masarap," sagot ng dalaga sa kanya. Ibinigay na nga rin niya rito ang noodles na para saan sa kanya. Ganadong-ganado kasi itong kumain. Tuyo na nga lamang ang inulam niya. Napabuntong hininga na nga rin lang siya nang mapatingin sa dalaga. "Makakasama ko sa isang bubong ang babaeng ito." Pinahiram na rin niya ito ng damit. Naaasiwa kasi siya sa suot nito. Puro pang lalaki nga lang ang naipahiram niya at ang dami pang pinagdaanan bago ito suotin ng dalaga. "Ano bang klaseng kasuotan ito? Ang papangit. Hindi ko ito gusto." Angal nito sa kanya. "Pagtiyagaan mo na lang. Itong maliit na short ang gagawin mong panty at itong sando ang pang ilalim mo sa t-shirt." Paliwanag niya rito na paulit-ulit na niyang sinabi. Short? Panty? T-shirt? Alin ba yun dito sa mga pangit mong kasuotan?" Napailing na nga lang si Richard sa mga pinagsasabi ng dalaga. Pinapasok na lamang niya ito sa loob ng maliit na kwartong nasa dulo ng munti niyang bahay. Ito ang tumatayo niyang CR at pinagpalit na niya ng damit ang dalaga rito. Napakamot na nga lang siya sa paglabas ng dalaga. Yung maliit na short kasi
ang ipinang ibabaw nito sa pajama at si Richard pa ang sinabihan nitong hindi marunong. Para namang masisiraan na ng bait ang binata dahil nakailangang pagpapalit ang ginawa ng dalaga. Tama na ba ito? Ganito ba ang tamang pagsusuot ng mga pangit mong kasuotan? Pagtataray sa kanya ng dalaga nang lumabas ito. Nakahinga naman si Richard ng maluwag dahil tama na ito. Iyan, ganyan nga, sabi niya. Ano nga uling pangalan mo? Prinsesa Ruby. Dapat iyon ang tawag sa akin na mga tulad mong alipin. Sagot naman sa kanya ng dalaga at napailing na lang siya. Ayaw na rin kasi niya itong patulan. Richard ang pangalan ko, hindi ako alipin. Sa pagtulog ng dalaga ay kung ano-ano pa ang pinagawa nito sa kanya. Bukod sa maliit na higaan niya ito humiga, pinagpaypay pa siya nito dahil nilalamok daw ito. Ayaw nga niya sanang gawin iyon dahil binging-bingi na siya sa kung ano-anong panlalait nito. Pero mabuti na lamang at nakatulog din agad ito. Pakiramdam nga ni Richard ay parang lumilindol. Palakas ang palakas hanggang sa naalimpungatan na siya mula sa pagkakatulog. Umaga na rin pala. Alipin, paghanda mo ako ng pampaligo, bilisan mo. Tama na ang pagtulog mo. Utos kaagad sa kanya ni Ruby at medyo nasar naman siya sa ginawa at sinabi nito. Ano ba? Hindi ka ba marunong? Hindi mo ba kayang maghanda para sa sarili mo? Hindi na siya nakapagpigil pero bigla na lang hinila ng dalaga ang kwelyo ng damit niya. Inilapit din ito sa kanya ang mukha nito, dahilan para mapatitig siya rito. Naalala rin niya ang ginawa niyang pagtingin sa mukha nito kagabi habang natutulog ito. Tumatanggi ka sa pinag-uutos ko. Hindi alam ni Richard ang nangyari sa kanya. Bigla na lang nabahag ang kanyang buntot dahil sa ginawa ni Ruby. Eto na nga, magtatanggal pa ng muta. Pasaway na babae ito. Bulong pa niya. Kinuha niya ang 2 malaking galon na igiban niya ng tubig. Ang mahal pa namang magpresyo ng tubig kinamang igme, isip-isip niya. Aalis na nga sana siya kaso biglang sumunod si Ruby sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong niya rito. Nais kong sumama sa iyo. Nais ko ring makita ang mga mamamayan dito. At nais ko ring makita ang balon na pagkukuhanan mo ng tubig. Napakamot si Richard sa ulo. Napailing din dahil sa kanyang narinig lalo na sa salitang balon. Anong balon ang pinagsasabi mo? Di na uso yun. Sa gripo, poso tayo kukuha ng tubig na galing Maynilad. Tumango na lang si Ruby at parang hindi naintindihan ang mga narinig. Habang sila ay naglalakad, kaliwat kanan silang pinagtitinginan ng mga nakatira roon. Hindi sila makapaniwalang may magandang babaeng kasama si Richard. Ang ilang kalalakihan nga ay halos hubara na sa tingin si Ruby dahil napansin nilang wala itong bra. Alipin, bakit ganyan kung tumingin ang mga kalalakihan sa akin? Sumagot ka. Dapat kasi hindi ka na sumama. Basta wag ka na lang aalis sa tabi ko. Paalala naman ni Richard sa dalaga. Naabutan nila ang mahabang pila sa gripo ni Mang Igme. Napadasal na lamang si Richard na sana'y huwag mainip ang kasama niya. Gaano pa katagal bago tayo makakuha ng tubig? Seryosong tanong ni Ruby. Basta pumila tayo, sagot naman ni Richard. Kasoy, biglang kinuha ni Ruby ang galon niyang dala at parang prinsesa na naglakad papunta sa unahan ng pila. Paunahin mo ako sa pagkuha ng tubig, iniuutos ko. Sabi pa niya sa matabang babaeng nasa unahan ng pila. Nagulat naman ng marami dahil kilalang kilala nila ang inuutusan ni Ruby. Isang palabang babae. Siga at maraming beses nang hiniwalayan ng mga naging kalaguyo nito dahil sa takot. Malakas din itong uminom ng alak at walang inuurungang away, mapalalaki man o babae. Siya si Aling Susan, ang binansagang The Queen sa lugar nila dahil sa kapangalan nito ang asawa ng artistang si Daking. Napatayo si Aling Susan sa pagkakaupo nito mula sa dala nitong galon. Nakita nilang parang may umusling ugat sa kanang sintido nito kaya natakot ang ilan sa mga naroon. Aba, at sino ka naman para ako'y utusan? Hindi mo ba ako kilala? Nakangisi pero mukhang nanggigigil nitong hinarap si Ruby. Bago ka lang dito, kaya huwag kang umastang Reyna. Paggalit pang sabi nito pero mukhang hindi nasindak si Ruby rito. Pinagtaasan pa nga niya ito ng kilay. Sino ka para ako'y pagsalitaan ng ganyan? Hindi mo ako masisindak. Matapang namang sagot ng dalaga. Aba teka, narinig nyo ba iyon? Mukhang nagtatapang-tapangan no? Sigaw ni Aling Susan sa marami at agad namang naghiyawan ang mga nandoon. Turuan na yan ang leksyon, kantyaw ng isa sa mga katropa ni Aling Susan. Kinabahan naman si Richard sa maaaring mangyari.
Nararamdaman na niya ang kahihinatnan ng tensyong bumabalot mula kay Ruby at kay Aling Susan. Isa na rin lang ang nasa isip niya at ito ay ang iuwi kaagad si Ruby kapag nawalan ito ng malay. Aling Susan! Aling Susan! Naghiyawan na rin ang karamihan at pinaikutan ang mga kasali rito. Si Ruby naman ay hindi man lang nakakitaan ng takot, mukhang lalaban din. Ako yata ang hindi mo kilala. Nagtaas noo pa si Ruby. Matabang babae? Biglang natigilan ng lahat sa sinabing iyon ni Ruby. Maging si Richard ay napahawak na lamang sa noo dahil sa kanyang napasukan. Lagot na yung chicks, ang ganda pa naman. Sambit noong isang malapit sa kanila. Napalunok na nga si Richard dahil mukhang nagdilim na ang paningin ni Aling Susan matapos iyon. Nag-iisip siya kung ano ba ang dapat na niyang gawin sa sitwasyong iyon. Sayang ang ganda mo. Sayang ang ganda mo, pero dapat kang turuan ng leksyon. Wika ni Aling Susan at sinundan niya ito ng isang suntok diretso sa mukha ni Ruby. Oh! Bulalas ng marami. Bulalas naman ni Richard dahil sapul siya sa mukha matapos iharang ang mukha niya sa mukha ni Ruby. Nagpakabayani siya para sa isang babaeng baliw. Pasensya na po, Aling Susan. Pilit pa siyang nagsalita at inihingi ng paumanhin ang ginawa ni Ruby. Kasunod din noon ay ang kantsawan ng marami. Ang lupit mo, Richard Gutierrez. Sinalo mo ang kamao ni The Queen. Narinig niya pang pinagtawanan pa siya. Mayroon pa nga nagsitayuan at pinalakpakan siya. Nakakahiya. Ito ang naramdaman niya bukod pa sa sakit ng mukhang kanyang tinamo. Pagsabihan mo ang syota mo ngayon, sabi pa ni Aling Susan sa kanya. Hindi ko po siya syota. Sagot naman niya at pumila na uli sila para makaigib na ng tubig. Malakas pala ang babaeng iyon, kahanga-hanga siya. Sabi naman ni Ruby at napamura na lamang siya dahil doon. Tangina, malas. Winika na lang ni Richard ng mahina. Damang-dama pa rin nga niya ang sakit ng mukha niya at ang masaklap, hindi man lang siya pinasalamatan ng babaeng pinrotektahan niya.